Ang pagpapatakbo ng isang drug lab sa maling lugar ay maaring magdulot ng mabilis na parusa. Sa kaibuturan ng gubat ng Guatemala, isang kartel ang gumagawa ng sapat na fentanyl para pumatay ng milyon-milyon sa paniniwalang ligtas itong nakatago. Ngunit 2 US stealth fighter ang tumama sa loob ng ilang minuto na naging abo. Paano ito nahanap ng Air Force at anong firepower ang naging posible? Samahan kami habang nalaman namin kung paano ibinagsak ng United States Air Force ang martilyo sa isang cartel drug lab. Sa 14,000 talampakan sa itaas ng Guatemalan jungle, ang isang classified satellite na pinapatakbo ng National Security Agency ay hindi lamang nangongolekta ng mga imahe. Ang satellite na ito ay nilagyan ng mga thermal sensor na may kakayahang makita ang mga pagbabago sa temperatura na kasing liit ng 2 degree mula sa orbit. Sa sandaling ito, ang mga sensor na iyon ay nakakakita ng hindi pangkaraniwan. Ang gubat ay inaasahang magiging malamig sa gabi, ngunit isang lugar ang kumikinang ng maliwanag sa thermal display, habang ang nakapalibot na kagubatan ay nagpapakita ng tipikal na temperatura na humigit kumulang 68 degrees, ang square mile ay nagre-rehistro sa pagitan ng 85 at 90 degrees. Ang ganitong uri ng init ay hindi pangkaraniwan. Nagmumungkahi ito ng aktibidad na pang-industriya. Ibinabandera ng mga satellite system ang anomalya ng init at ipinapadala ang data sa National Geospatial Intelligence Agency. Sa loob ng ilang minuto, sinusuri ng mga analyst ang thermal imagery na nagpapakita ng malinaw na situation. Sa ilalim ng canopy ng puno, may nagpapatakbo ng mabibigat na makinarya. Ang ganitong uri ng makinarya ay nangangailangan ng patuloy na kapangyarihan, bumubuo ng malaking halaga ng init at tila tumatakbo sa buong orasan. Ang pattern ng mga heat signature ay nagpapakita ng 3 magkahiwalay na hot zone na nakaayos sa isang tatsulok at may pagitan ng humigit kumulang 200 metro. Ito ay isang karaniwang setup para sa mga operation ng production ng gamot, isang gusali para sa pagproseso, para sa pag-imbak ng mga materials, at isa para sa pag-iimpake. Malamang na naniniwala ang grupong kriminal na itatago ng gubat ang kanilang mga gawain, mali ang palagay na iyon. Gayunpaman, ang United States Air Force ay hindi kumikilos lamang sa infrared na data. Kinakailangan ang visual na confirmation. Yan ay kapag ang MQ-9 Reaper drone ay na-deploy. Ang malayuang piloto na sasakyang panghimpapawid na ito, na may sukat na humigit kumulang 27 talampakan ng haba, ay maaring manatiling nasa eroplano ng hanggang 14 na oras at tahimik na umaandar sa 25,000 talampakan. Malamang na hindi malalaman ng grupo sa ibaba ang presensya nito. Nakatutok ang mga high-resolution na camera ng drone sa mga pinagmumulan ng init. Sinusuportahan ng kanilang naobserbahan ang thermal data. Ang mga paghawan sa kagubatan ay nagpapakita ng mga bagong gawang gusali. Wala sa mga nakaraang satellite record. Ang mga sariwang relay ng sasakyan ay humahantong sa mga halaman. Ang mga stack ng tambutso mula sa mga generator ay nakikita sa pamamagitan ng mga takip ng camouflage. Bukod pa rito, hinaharang ng mga signal ng drone ng intelligence equipment ang mga communication. Ang mga individual sa lupa ay hayagang nagsasalita sa pag-akalang sila ay nakahiwalay. Tinatalakay nila ang mga schedule, paghahatid ng supply, at antas ng output. Ang mga pagpapadalang ito ay naitala lahat. Pagsapit ng umaga, nasa lugar na ang buong intelligence picture. Ang pattern ng init ay hindi nagpapahiwatig ng anumang pasilidad. Tinutukoy nila ang isang malakihang laboratorio na gumagawa ng mga sintetikong gamot. Ang operation ay gumagawa ng dami na may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala. Ang grupo sa likod nito ay pumili ng isang malayong location, ngunit isa na hindi nakaligtas sa pagtuklas. Nasa United States Air Force na ngayon ang lahat ng kinakailangang information, eksaktong location, na-verify na istruktura, legal na autoridad. Ang susunod na hakbang ay gumawa ng action at ipakita ang siksikan na terrain ng gubat ay hindi ginagarantiyahan ang kaligtasan mula sa pagtuklas o mga kahihinatnan, ngunit ang pagpuna sa init ay isang hakbang lamang. Ngayon ang Air Force ay nangangailangan ng mga mata na hindi kumukurap. Ano ang susunod? Napakaaga ng umagang iyon, isang MQ-9 Reaper drone ang lumipad mula sa Creech Air Force Base sa Nevada. Ang destination nito ay isang patch ng Guatemalan jungle, humigit kumulang 400 milya ang layo. Ang mga piloto na kumokontrol sa 17 million na unmanned aircraft ay nananatili sa loob ng isang naka-air-condition na trailer. Sinasalamin nito kung paano maaaring isagawa ng malayuan ang mga modernong operasyong militar. Maaring mag-monitor at magwelga ang mga operator mula sa kalagitnaan ng mundo. Ang Reaper ay umakyat sa taas na 25,000 talampakan at nagsimula ng isang pattern ng paghawak sa ibabaw ng compound ng cartel. Mula sa taas na ito, hindi ito makikita o maririnig ng sino man sa lupa. Walang tunog ng makina,
Walang nakikitang trail, isang tahimik na sasakyang panghimpapawid na nagmamasid mula sa itaas. Bago gumawa ng anumang aksyon, ang mission ng drone ay subaybayan, itala, at manggalap ng data. Ang multispectral targeting system nito ay naglalak sa 3 gusali na natukoy ng mas maaga sa pamamagitan ng satellite thermal imagery. Ang advanced na camera na ito ay maring makakita ng malilit na visual na detalye mula sa malalayong distansya na kinikilala ang mga bagay tulad ng mga plaka ng lisensya mula sa 15 milya ang layo. Ang pagkilala sa mga tao mula sa 5 milya pataas ay nasa loob ng mga kakayahan nito. Sa susunod na 72 oras, pinapanatili ng drone ang posisyon nito. Patuloy nitong itinatala ang aktibidad sa ibaba. Pinagmamasdan nito ang mga tauhan na dumarating ng maaga sa umaga. Nanonood ito ng mga truck na naghahatid ng mga supply sa gabi. Itinatala nito ang mga security guard na naglalakad sa mga ruta ng patrol tuwing 2 oras sa regular na schedule. Ang individual na nagpapatakbo ng compound ay nagsasagawa ng pag-ingat. Naglalagay sila ng mga lookout sa mga daanan ng kagubatan. Gumagamit sila ng mga radyo na may naka-code na wika. Naglilipat lamang sila ng mga materyales pagkatapos ng dilim. Gayunpaman, hindi nila kailanman isinasaalang-alang ang pagsubaybay sa kalangitan sa itaas nila. Pagsapit ng Miyerkules ng hapon, nakompleto na ng mga analysts sa United States Air Force ang isang buong layout ng pasilidad. Ang Building 1 ay naglalaman ng mga kagamitan sa pagpoproseso ng gamot na ginagamit sa paggawa ng mga sintetikong opioid. Iniimbak ng Building 2 ang tapos na produkto sa mga pakete na tumitimbang ng 50 kilo bawat isa. Ang Building 3 ay nagbibigay ng pabahay para sa humigit kumulang 15 individual na nauugnay sa operasyon. Hinaharang ng mga electronic surveillance tool ng drone ang mga pagpapadala ng radyo. Nalaman ng mga analyst na inaasahan ng grupo ang isang malaking paghahatid sa Huwebes ng gabi. 3 truck ang nakatakdang dumating. Dala ang mga chemical na sangkap na kailangan para makalikha ng 500 kilo ng fentanyl. Ang tinantyang halaga ng kargamento na iyon sa kalye ay humigit kumulang $50 million. Hindi na darating ang padala na iyon. Sa Huwebes ng umaga, ang karagdagang katalinuhan ay natipon. Nakikita ng mga heat sensor ng drone ang tumaas na thermal output mula sa Building 1. Lumilitaw na gumagana ang lahat ng makinarya sa pagpoproseso sa buong kapasidad. Pinapadali ng shift na ito ang pagkakakilanlan. Ang mas mataas na mga pirma ng init ay nagiging sanhi ng mga kagamitan upang makitang malinaw sa mga thermal na imahe. Ang tumaas na aktibidad ay nagpapakita rin kung aling mga makina ang ginagamit. Kasabay nito, mahigit 1,200 milya ang layo sa Eglin Air Force Base. Ang mga crew ay naghahanda ng F-35 Lightning II stealth aircraft para sa precision strike. Ang bawat eroplano ay may dalang 2 GBU-31 Joint Direct Attack munitions. Pinagsama, ang bawat sasakyang panghimpapawid ay nilagyan ng 4,000 pounds ng guided explosives na idinisenyo para sa pagtagos sa mga tumigas na target. Direkta ang plano ng operation. 3 gusali, 6 na bomba. Noong Huwebes ng gabi, nagpadala ang drone ng higit sa 2,000 high-resolution na mga larawan sa mga intelligence team. Napansin ang bawat pintuan. Nasubaybayan na ang routine ng bawat guard. Ang bawat piraso ng kagamitan ay minarkahan para sa pagkawasak. Habang ang grupo sa lupa ay gumugol ng mga buwan sa pagtatayo ng isang ligtas na pasilidad ng gubat, ang mga analyst ay gumugol ng 72 oras sa pagpaplano kung paano ito aalisin. Sa 300 oras, natatanggap ng Reaper ang mga na-update na utos. Lumilipat ito mula sa pagsubaybay tungo sa aktibong pagmarka ng target. Natapos ang pagmamasid, magsisimula na ang strike phase. Sa lupa, ang mga individual na kasangkot sa operation ay nagpapatuloy sa kanilang mga gawain na hindi alam na ang pag-target ng data ay nakaprogram na sa mga sistema ng sasakyang panghimpapawid. Umaasa sila sa masukal na gubat para masakop, hindi na epektibo ang proteksyong iyon. Pagkatapos ng 3 araw na panonood, sapat na ang nakita ng Air Force. Oras na para i-load ang mga jet, ngunit bakit nakamamatay ang mga stealth fighter? Sa 0300 oras noong Biyernes ng umaga, 2 F-35A Lightning II stealth aircraft ang nagsimulang gumulong sa runway sa Eglin Air Force Base. Ang bawat isa sa mga 80 milyong jet na ito ay nilagyan ng sapat na firepower upang sirain ang isang bloke ng lungsod. Ang pangkat na kanilang tina-target ay pumili ng isang lubhang mapanganib na linya ng trabaho. Ang F-35 ay hindi isang pangkaraniwang fighter jet. Ito ay isang napakahusay na sasakyang panghimpapawid na sakop ng material na sumisipsip ng radar. Hindi ito matutukoy ng radar ng kaaway hanggang sa huli na. Sa oras na ito ay lumitaw, ang mga sandata nito ay gumagalaw na. Ang bawat sasakyang panghimpapawid ay puno ng 2 GBU-31 Joint Direct Attack munitions na nakaimbak sa loob ng fuselage. Ang gabombang ito ay hindi ginagabayan.
Binabago ng sistema ng JDAM ang karaniwang 2,000-pound na bomba sa napakatumpak na armas. Pinapayagan sila ng teknolohiya ng GPS na mag-strike sa loob ng 10 talampakan mula sa isang target. Ang antas ng katumpakan na iyon ay ginagawang epektibo ang mga ito mula sa 40,000 talampakan sa itaas ng lupa. Ang bawat 2,000-pound na bomba ay may hawak na 945 pounds ng tritonal explosive. Ang dami ng enerhiya na ito ay maaring tumagos sa 11 talampakan ng solidong konkreto o 22 talampakan ng lupa. Ito ay idinisenyo upang sirain ang mga reinforced na istruktura tulad ng mga underground bunker o fortified labs. Sa 0315, ang parehong sasakyang panghimpapawid ay lumipad patungo sa kalangitan ng madaling araw. 2 oras at 43 minuto ang kanilang flight sa target. Sa mga oras na ito, tulog pa ang mga individual sa liblib na compound. Hindi nila alam na nasa himpapawid na ang sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos. Ang F-35 ay naglalayag sa 36,000 talampakan at nananatiling hindi natutukoy ng ground-based na radar. Ang stealth coating nito ay sumisipsip ng mga signal ng radar sa halip na ipakita ang mga ito. Kaya sa karamihan ng mga sistema ng radar, lumilitaw ang sasakyang panghimpapawid bilang alinman sa isang maliit na ibon o hindi talaga. Ang pangunahing teknolohiya ay matatagpuan sa loob ng sabungan. Ang display ng helmet ng piloto ay nagbibigay ng buong view ng lupa sa ibaba. Ang thermal sensor ay nagpapakita ng mga pinagmumulan ng init sa real time. Nakalkula na ng mga onboard system ang bilis ng hangin, presyon ng hangin, at gravity. Ang bomba ay ganap na ginagabayan at nakaprogram bago ilabas. Sa 0558, naabot ng sasakyang panghimpapawid ang kanilang itinalagang punto, 50 milya mula sa target. Ang Reaper drone ay nagpapadala ng hewling data sa pag-target. Ang pagtatayo ng isa ay nagpapakita ng matinding aktibidad ng init. Ang lab ay tumatakbo sa buong kapasidad. Ang timing ay tumpak, maximum na pinsala, wabang pagkakataon ng pagtakas. Sa eksaktong 0600 na oras, armado ng lead pilot ang mga armas. Ang sistema ng pag-target ay naglalak sa mga coordinate ng GPS para sa pagbuo ng isa. Tahimik na bumukas ang mga pintuan ng bomb bay. Mula sa taas na ito, hindi maririnig ng target ang darating. Sa 0601, ang unang GBU-31 ay inilabas. Bukas ang mga palikpik nito at sinimulan nito ang 3 minutong pagbaba gamit ang satellite data upang gabayan ang landas nito. Pagkalipas ng 15 segundo, ibinaba ng pangalawang F-35 ang sandata nito. Ang pangalawang target ay ang pagtatayo ng dalawa kung saan nakaimbak ang mga naprosesong materyales. Ang piloto ay nagmamasid habang ang bomba ay malinis na humihiwalay sa sasakyang panghimpapawid. Ang parehong mga jet ay nagbabago ng direction, umakyat sa 40,000 talampakan. Kompleto na ang kanilang tungkulin sa operasyon. Ngayon ay inoobserbahan nila ang mga resulta. Naniniwala ang mga nagpapatakbo ng Jungle Lab na ang kanilang malayong location ay magpapanatiling ligtas sa kanila. Hindi nila isinaalang-alang ang stealth aircraft na hindi nakikita o hindi tumigil. Bumagsak na ang mga bomba nang sa wakas ay tumingala ang mga cartel guard. Ngunit ano ang mangyayari kapag tumama sa lupa ang 4,000 libra ng mga pampasabog? Sa eksaktong 0604 na oras, ang unang GBU-31 ay dumaan sa jungle canopy sa 1,200 talampakan bawat segundo. Ang mga bantay sa lupa ay wala pang 1 segundo upang mapansin kung ano ang darating. Ang tumigas na bakal na shell ng bomba ay nagtutulak ng 3 talampakan sa konkretong palapag ng Building 1 bago ang fuse nito ay nagpaputok. Ang sumusunod ay isang marahas na pagpapakita ng puwersa. Ang 945 pounds ng tritonal explosive ay nagiging isang napakalaking alon ng mainit na gas na gumagalaw sa 26,000 talampakan bawat segundo. Ang presyon ay umabot sa 300,000 pounds kada square inch. Ang mga konkretong pader na maaring tumayo laban sa pinakamalakas na bagyo ay nawasak kaagad. Sinisira ng pagsabog ang lahat sa 15 talampakang bilog. Ang mga makinang metal na nagkakahalaga ng 2 million ay nagiging singgaw. Ang mga tangke ng imbakan ay bumukas na nagsisimula ng apoy na umaabot sa 3,000 degrees Fahrenheit. Ang buong operasyon ng lab ay nawala sa ilalim ng 2 segundo. Sa 0604 at 15 segundo, ang pangalawang bomba ay tumama sa Building 2 ng may eksaktong katumpakan. Ang istrukturang ito ay nagtataglay ng natapos na material na humigit kumulang 50 million na halaga ng produkto sa mga mabibigat na lalagyan. Lumilikha ng bolang apoy ang epekto. Ang bawat kilo ay mabilis na nasusunog na nagiging sanhi ng isang chain reaction. Ang mga apoy ay lumaki ng napakaliwanag na nagliliwanag sa kagubatan na parang pangalawang araw. Ang pagsabog ay sapat na malakas upang marehistro bilang isang lindol higit sa 200 milya ang layo. Sa itaas ng eksena, itinatala ng Reaper drone ang lahat sa thermal imaging.
Nakikita ng mga sensor nito ang mga temperatura sa ground zero, lumalampas sa 4,000 degrees. Iyan ay sapat na init upang matunaw ang bakal at alisin ang halos lahat ng pisikal na ebidensya. Iba ang pagbagsak ng Building 3. Ang pagkabigla mula sa parehong mga bomba, pagdating ng ilang segundo sa pagitan, ay humina at pagkatapos ay sinisira ang istruktura. Ang unang alon ay pumutok sa base. Ibinababa ng pangalawa ang mga pader. 15 tao ang nasa loob. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong tumugon. Sa pamamagitan ng 605, ang mga pangunahing pagsabog ay natapos, ngunit ang mas maliliit na pagsabog ay nangyayari pa rin. Sunod-sunod na nasusunog ang mga track na may fuel park sa likod ng Building 2. Ang bawat isa ay nagpapadala ng mga bolang apoy na may taas na 200 talampakan. Nagsisimulang magsunog ang mga puno na lumilikha ng apoy na makikita mula sa kalawakan. Habang kumalat ang apoy, nagsimulang sumabog ang mga lugar na imbakan ng chemical. Ang mga tangke ng acetone ay umaakyat na parang bomba. Ang mga lalagyan ng sulfuric acid ay sumabog na nagbuhos ng nasusunog na likido sa lugar. Ang isang malaking ulap ng usok ay tumataas ng 10,000 talampakan sa kalangitan bago ito dalhin ng hangin palayo sa alinmang mga bayan. Sa 0610, kinumpirma ng Reaper na ang target ay nawasak. 3 malalawak na bunganga ang nakaupo ngayon kung saan naroon ang mga gusali noon. Ang pinakamalaking butas ay 60 talampakan ang lapad at 20 talampakan ang lalim. Walang nabubuhay na makaligtas sa antas ng pagkawasak. Ang lab ay tumagal ng 8 buwan upang maitayo. Inalis ito ng Air Force sa loob ng 6 na minuto. Ang tulong ay hindi makakarating sa lugar para sa isa pang 4 na oras. Sa panahong iyon, halos lahat ay masusunog na. Ano ang naiwan? Pinaikot na metal, natunaw na konkreto, at 3 malalaking malinis na butas sa lupa. Ang grupo sa likod ng lab ay nawawalan ng higit pa sa mga gusali. Nawalan sila ng 50 million ng produkto, 10 million ng kagamitan, at 5 million ng mga materyales. Ngunit higit sa lahat, nawawalan sila ng paniniwala na mapoprotektahan sila ng mga malalayong lokasyon. Ang pagsabog ay nagiiwan ng nasirang zone na 300 metro ang lapad. Walang tutubo doon sa loob ng maraming taon. Ang lupa ay nalason ng mga chemical na nasunog. Ang kalikasan ay hindi babalik sa mahabang panahon. Sa 0630, ang parehong F-35 ay nakarating ng ligtas sa Eglin Air Force Base. Kabuuang oras sa himpapawid, 3 oras at 27 minuto. Ang misyon ay minarkahan bilang isang kumpletong tagumpay at ang mensahe ay malinaw. Ang pagsisikap na itago ang mga mapanganib na operasyon sa gubat ay hindi gumagana. Ginagawa ng mga bomba ang mga gusali sa mga bunganga, ngunit ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lamang. Ano ang mangyayari kapag ang kimika ay nakakatugon sa matataas na paputok? Sa eksaktong 0606 na oras, ang unang fuel truck ay sumabog na parang firework. Ang grupo ay nag-imbak ng 500 gallon ng diesel sa likod ng Building 2 upang patakbuhin ang kanilang mga generator. Ang pagpili na iyon ay nagpapatunay na magastos. Ang init mula sa nasusunog na mga chemical ay nagiging sanhi ng pag-aapoy ng gasolina na nagpapadala ng ulap ng apoy sa 300 talampakan sa mga puno. Nagdulot ng chain reaction ang pagsabog. Ang mga tangke ng imbakan sa paligid ng lugar ay nagsisimulang sumabog habang ang tumataas na init ay nagtutulak sa kanila na lumampas sa mga ligtas na antas. Ang bawat tangke ay naglalaman ng mga pang-industriya na likido na ginagamit sa paggawa ng gamot. Acetone, methanol, toluene, lahat ay lubos na nasusunog. Ang lahat ay nakaimbak na masyadong malapit ng magkasama. Wala na ngayon ang anumang planong pangkaligtasan ng grupo. Sa 0607, 3 acetone tank ang sabay-sabay na sumasabog. Nabasag ng shock ang mga bintana sa isang nayon na 12 milya ang layo. Inirerehistro ito ng mga local na sensor bilang isang magnitude 3, 8 na lindol. Kung ano ang nilalayong maging isang drug lab ngayon ay kumikilos na mas katulad ng isang lugar ng paggawa ng bomba. Sa ilalim ng Building 1, nakita ng mga analyst ang isang bagay na hindi nakuha ng mga satellite image. Isang underground storage area na may hawak ng buong supply ng mga chemical ng grupo, humigit kumulang 2 milyon ang halaga na nakaimbak sa isang konkretong silid. Ang unang putok sa itaas ay pumutok sa kisame ng espasyong iyon. Ngayon ay bumubuhos ang maiinit na gas sa loob. Sa pamamagitan ng 0608, ang mga lalagyan ng hydrochloric acid ay nagsisimulang mabigo. Ang acid ay sumisira sa mga hadlang at umabot sa stockpile. Ang sumusunod ay isang kadena ng mga reaksyong chemical. Ang sulfuric acid at acetone ay nagsasama sa isang marahas na reaksyong nagbubunga ng init. Ang temperature ay tumataas sa 5,000 degrees Fahrenheit. Sapat na mainit upang matunaw ang tanso. Sapat na mainit para gawing salamin ng dumi. Sapat na init upang magdulot ng pangalawang bunganga sa ibaba ng una. Ang pagsabog sa ilalim ng lupa ay nagpapadala ng mga labi sa 2,000 talampakan sa hangin.
Ang malalaking tipak ng konkreto ay nahuhulog sa gubat sa loob ng 10 minuto. Ang mga punong 500 metro ang layo ay nagliyab mula sa mainit na metal na dumapo sa kanila. Sa 061, naitala ng Reaper drone ang pinakamalaking pagsabog sa ngayon. Ang tangke ng propane ng grupo sa wakas ay nag-overheat. 12 malalaking tangke na may hawak na 20,000 galon ng gas ang sabay-sabay na sumabog. Ang resulta ay isang napakalaking fuel air blast na nagbabago sa lokal na daloy ng hangin. Ang oxygen ay hinihila mula sa kalahating milya ang layo at pagkatapos ay itinulak palabas sa isang pinainit na alon. Naglalaho ang mga ibong lumilipad sa malapit dahil sa biglaang pagtaas ng temperatura. Ang apoy ay kumikislap sa 50 hektarya ng mga puno. Naririnig ng mga rescue team na nakikinig sa mga radyo ang mga pagsabog mula 30 milya ang layo. Ang ilang mga local ay nagulat na nakakita ng isang meteor crash. Iniisip ng iba na ito ay isang eroplano. Ilan lamang ang nahuhulaan ng tunay na dahilan. Inalis ng 2 American jet ang isang pangunahing site ng droga gamit ang mga advanced na armas. Pagsapit ng 0620, kumalat na ang apoy sa lahat ng maaring masunog sa malapit. Ang gubat mismo ay nagiging panggatong. Ang mga puno na nakatayo sa loob ng 100 taon ay sumasabog mula sa init na gusali sa loob ng mga ito. Ang apoy ay nagsisimulang magpakain sa sarili, umiikot sa mga bilog habang nagbabago ang hangin. Mula sa kalawakan, kinuha ng mga satellite ang init. Isang satellite ng NASA ang nagmamarka dito bilang isang posibleng bulkan. Ang lugar ng paso ay nagpapakita bilang isang maliwanag na puting tuldok sa mga thermal scan na mas mainit kaysa sa anumang bagay sa rehiyon. Itinatala ng mga kamera na naiwan ang mga huling sandali ng site. Nahuhulog ang mga torre habang lumalambot ang bakal na humahawak sa kanila. Ang mga bakod ay ganap na nawawala. Ang mga kalsada at checkpoint ay natutunaw sa lupa. Sa 0645, ang huling pagsabog ay yumanig sa lugar. Ang isang nakatagong tumpok ng mga armas ay nagliliyab. Ang grupo ay nag-imbak ng mga kagamitang militar sa ilalim ng lupa kung sakali, ngunit hindi sila naghanda para sa isang airstrike. Kasama sa pagsabog ang 500 pounds ng plastic explosive, shell, granada, at missile pods. Sabay-sabay na sumasabog ang lahat. Kinukuha ng mga seismograph sa 3 magkakaibang bansa ang kaganapan. Isang ulap ang tumataas sa kalangitan na nakikita mula sa 50 milya ang layo. Ang mga piraso ng nasusunog na metal ay nahulog mula sa 8,000 talampakan. Ang mga malapit na paliparan ay nag-pause ng mga flight. Iniulat ng mga tao sa Guatemala City na parang kulog ang kanilang naririnig kahit na maaliwalas ang kalangitan. Pagsapit ng 0700 na oras, ang mga apoy ay nagsisimulang mawala, hindi dahil sila ay natigil, ngunit dahil wala nang natitira upang masunog. Ang dating 15-acre base ngayon ay parang nasunog na bunganga. 3 malalaking butas ang nagpapakita kung saan dating nakatayo ang mga gusali. Pagsapit ng 0730, natapos ng Reaper ang pag-scan sa site, nawasak na ang lahat. Walang mahanap na tao. Ang layunin ng misyon ay ganap na natugunan. Ang dating 100 million na lab ay isa na ngayong 100 million na bonganga. Malinaw ang mensahe. Mag-set up ng mga drug lab sa mga lugar na binabantayan at ang tugon ay maaring mabilis at pangwakas. Nalaman ng grupo na ang pagsisikap na hamunin ang American air power ay hindi isang patas na laban. Ang ilang mga aralin ay itinuturo sa mga silid-aralan. Ang iba ay mula sa 2,000-pound na bomba. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, ay click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there!